Today's video mga kalisto, papalitan natin to ng gulong. Yung rim na to is naka-tubili. Turo namin sa inyo kung paano. No fancy tools, no special tools. Basta may pangkalawit ka. Ayun, medyo put-put na rin. Ayan o, biyak-biyak na yung iba. Natuklap na. So it's time na magpalit tayo. Yung iba takot gumalaw ng tubilis kasi nga napakamahal. Pag nagkamali ka dito, worth 7,500 ang aabunuhan mo kung may nagpagawa sa'yo ng tubilis. May konting gas-gas lang to dahil yung sa trail namin na bato-bato, ayan, dating mga gas-gas yan. Turuan ko din kayo kung paano maiwasan na hindi magasgasan to. First, tanggalin nyo muna yung valve dun sa pito. Dalawang pito yan, isa dito tsaka isa dito. Kung wala kayong pantanggal ng pito, yung ibang takip ng pito may pantanggal ng valve yun. Normal na pito lang to. Same lang din sa pantanggal nyo ng pito ng bike, ng motor, etc. Ito. Sa mga tire sealant may pantanggal ng mga pito yon. Ang stock ng tubilis 15 yung nut nya dito, 15 dito. Luwagan nyo lang na ganyan. Wala nang hangin kasi tinanggal ko na yung valve dito sa gitna. So yan, pukin mo lang na ganyan. Sa tagal ng panahon, dumidikit siya dito sa gulong. Yan. Yan. So yan, nabuhay na ito. Yan o, gumagalaw na. Oh. Okay, time to break the beads ang tawag. Ito mag-break ng bead. Lagay ako ng gulong dito sa ilalim para hindi magasgas. Yan o. Yan, hanggang sa tumunog. Massage nyo lang na ganyan. Kasi talagang dikit yan. Tagal nang nakakabit to, didikit talaga yan o. So ayaw. So paikot. Hanggang sa marinig mo na biglang hihiwalay. Yun. So nakita nyo yun. Tuk, gumanon. Ulit. Yan. So, hanggang sa humiwalay yung dikit. Yan, lumuob yung rim lock tsaka nyo nga rin ito kawitin. Yan. Okay, layo mo konti. So yan, na-break na yung bead. Ito yung supervisor namin. Yan o. Ine-check niya kung tama yung ginagawa. Yan o. Para humiwalay. Oo, tanggal. Ganun din sa kabila. What the hell? Brush siya. Maglagay kayo ng mga langis. Pwede rin langis. Kahit use oil, brand new oil, o kahit anong pampadulas. Basta malagyan siya ng pampadulas. Madaling sungkitin pag madulas yung mga gilid niya. Kagaya nito. Inipon ko tong sipon. Yan, sipon to. Sabon, joy, basta kahit anong pampadulas. At maraming para madulas. Ganito naman ang technique kung paano mo maitusok to. At least 3. Mas maganda pag 3. Yan. So kada kawit nyo, wag nyong isasamang kawit yung kulay orange. Pula o orange? Pula. Yung kulay pula doon sa loob. Kada sikwat nyo na ganyan, kung gumalaw ng todo to, pumasok sa loob, ibig sabihin mali yung nakawit nyo. Ibig sabihin nakawit mo yung tubilis sa loob. So napakatinding sekreto. Kahit mga foreigner hindi tinuturo. Dito natuturo natin yan. Pag kinawit mo na ganyan, yan o, wala kang makita. So rim tape lang yon. Ibig sabihin mali ang kawit mo na yan. Ulitin mo, iatras mo pa ulit, ulitin mo hanggang sa dapat makita mo yung tubilis. Yun. Kailangan makita mo yung orange na yan, yung pula na yan. Pag nakita mo yung pula na yan, ibig sabihin nasa tamang kawit ka. Yan. Anong pumapasok yung pito kada sikwat ko, yan. Ibig sabihin sa pool na yan, nasa tamang direksyon ka. Pag hindi gumagalaw yan, o yan o. Kung hindi gumagalaw, nakikita ko yung kulay pula na yan o. Hindi yan rim tape ha. Yan na yung mismong tubilis yan. Yung pula na yan, lamang loob niya. So, dapat yan ang nakikita nyo bago mo pwersahin or else mapupunit yan. Once na sure ka na talaga, pwede mo nang pwersahin. Sa unang sungkit nito, napakatigas. Kaya kailangan sigurado ka. Ayan, may pula. Yan. Boom! Yan. Yan, safe ka na. Lumayo na siya doon sa tubilis sa loob. So safe ka na ang dukutin ulit to. So ganito yung pagdukot niyan. Yan. So wala na yung pinaka-delikado na part. Yun yung pinaka-delikado na part, yung persahan na yun. Yan, kada sungkit dapat sigurado. Huwag niyong mamadaliin. Yan.
Basta lagi nyo titignan, kada sungkit nyo, dapat may orange kayo na makita. Ikita nyo yon, yung may red na yon, dapat may red na ganyan, kada sungkit. Kayong mag-lose ng patience once na hindi nyo nakita yan, tapos kinawit nyo, goodbye 7.5. So yun, yun na. Tapos na to. Tapos na itong kabila, yan, nalabas na lahat ng buong bead. Sa kabila naman, ganun din ang gagawin mo. Yan. Bitawan ko muna tong camera at mahirap gumalaw pag may camera. So, ito yung ano, yung kulay pula na tinutukoy ko na dapat makita nyo bago nyo persahin ito. So nagkabilaan na yan, kabilaan ginanyan mo lang, inungkit mo lang palabas. Ayan, hihilain mo na lang ngayon to palabas. Then, ako sa rim lock, ito yung rim lock nya. Ayan o. Siya o. Boom! Yan, ang Tubilis na napakamahal. Wag na wag nyong hayaan na masungkit nyo na ganyan. Dapat dito lang. Iwalay dun sa gulong. Ganyan. Ganyan. It's time to clean, check everything na walang damage. Ayan, walang damage. Hindi nasungkit. Ito yung rim lock nya, natatagos sa kabila pito. Yung valve ng Tubilis, ito. Binalik ko yung valve dito. Then pinahangin ako ng mga 30 PSI. Yan o, lumubo siya ng bahagya. Tinignan ko kung may singaw. Ito, may inner tube to eh. Pwede yun yung mapunit dahil sa sungkit. Yan, pwedeng sumingaw. So wala naman, so far. Nilinis na rin natin, binrush para malinis tong gilid na to. Ito kasi yung iipit dun sa gulong, hindi pwedeng madumi to ito. So yun, so far okay naman. Then, pag in-install na, papasingawin ko ulit to. Tanggalin ulit itong valve nya. Ganito magtanggal. Kahit nga tornilyo, tapos ragariin nyo yung dulo, pwede eh. So yan. Singawin nyo lang ganyan. Papaluwag lang kayo ng tornilyo. Boom! Yun. Yun na, sumingaw na. I-install na natin yung gulong. So, ang gulong natin ngayon na kakabit is MX-53. Pat niya, oh. MX-53 dahil summer ngayon. Pag summer, MX-53 ang ikabit nyo. Kasi pang tuyong lupa yan. Lagyan natin na patulas. Patulas namin, may konting sabon, may tubig, may konting oil. Gear oil pwede, use oil pwede. Pero mas gusto ko yung ganito. Kailangan madula bago ipasok. Kung tuyo, hindi papasok. Tropa, asawa, kapatid, whatsoever, kung sino man ang mabigat dyan, 90 kilos, yan, kailangan bumuka yan. Yan, suot nyo na ganyan. Tawag kayo ng mabigat. Around 90 kilos ang upo para bumuka yung baba. Kita nyo yung technique, kailangan pumasok siya dun sa gulong, sa gitna. Yan o, yan o. So, kailangan mabigat yung upo para bumuka. Tapos, kunti, ganun-ganun lang. Yan. Ganyan. Yan, papasok yan sa gitna. Kailangan makahanap kayo ng mabigat na tao para umupo sa gulong. Hindi pumapasok na ako. Inusukan ko lang to ng pwedeng i-zoom yan. Yan. Yan o, pasok yan. No need na yung harang-harang dito. Yan. Yan. Kunti na lang. So kunti na lang. Ayan na, pumasok na mga kaibigan. Oh. Ayan na, pumasok na siya sa gitna. Sensya na, nagpalit tayo sa cellphone dahil na full memory itong camera natin. Ayan. So na-shoot na siya sa gitna, ganyan. So basta kailangan lang upuan and keep the pressure dun sa rim para pumasok sa loob. Okay, balik tayo sa camera. Okay, let's continue. Nag full memory pa yung camera, ang daming nangyayari. Kalobat, chinarge ko. Okay. Mag-isa lang kayo, wala kayong kasama, wala kayong tropa, at loner ka, eh kailangan mo ng ganito. Or else, kung mayroon ka naman tropa na mauutusan, or madiskartihan mo na nakaganyan lang yan, nakaganyan, throw out sa pagkabit mo, eh mas okay din. Pwede rin yan, ganyan, o yan o, iikot mo. Merong tagahawak dito or madiskartehan mo na nakaganyan siya.
para pumapasok sa loob. In this case, meron naman tayong ganito, mura lang to sa Shopee. Yan, 100 pesos na ata to. Ganun mo lang. Lalagyan ng padula para mapadali ang trabaho mo. Yung panungkit-ungkit na yan. Kasi makapit yung guma na yan, nakadesign yung guma na dumikit dun sa rim. Kaya mahihirapan na mag-ano yan. Lagay niyan pagka walang padulas na ganito. Ito, pangtigil lang talaga totally. Yo. So medyo bumaba yon, then simulan mo nang sungkitin. Slowly but surely. Huwag kayong sumurkat doon agad yung kagat. Dito lang dapat sa malapit. Yan, tulad niya. Yan siya. Sa totoo lang, mas mahirap pa mag-install na may interior. Kasi yung interior talaga prone sa ipit. Tapos, massage nyo lang na ganyan para hindi siya dumikit. So, another secret technique, iabang nyo na to. Hangkit nyo, bago kumipot ng todo yan, iabang mo na itong mga to. Ayan o, iabang ko na ganyan. Kasi once na kumipot yan, napakahirap na ilagay yung panungkit dyan sa ilalim. Ayan o, imagine kung hindi nyo inabang to, napakatigas niyan. Oh, natira pa konti. Ayan o, ganun mo na lang. Oh. Ay. Oh, yun, pasok. So, zero gasgas ito, mga persahan. Dito pwedeng magasgas, yan. Pwedeng magasgas to sa pinakamatigas na part na yon. That's why, make sure na nakakawit siya na ganyan. Kung hindi mo nakawit yan, tas dito mo pala, tas kinambyo mo na ganon, pinersa mo, talagang guhit yan, guguhit to. So, ito, ang kinis, oh. Linis nung huling mga sungkit natin, oh. Napakalinis, oh. Ito yung mga persadong part. Diba? Zero gasgas. So, doon naman tayo sa kabila. Next. So, padulasan mo na naman. Ganun. Yan lang, kadali. Yan lang. Amoy. Kadali amoy. Oh. Don't be afraid to follow your dream. Yeah. Wow. Kadali. Kadali na nagagawa mo. Yun yung nakakagasgas pag kumakabuse na gano'n. So, be careful. Lalo na kung walang gasgas yung mga pinakapitan nyo ng ganito. Ayan o, tumitigas na o. Kung tumitigas na, medyo massage mo dito banda. Yung kontra nung, opposite nun. Ayan. O, tumitigas na. Ayan. Okay, ano ko? Tapos, pag nakabit na gano'n, sumigaw ka ulit. Woo! Tapos bagsak mo yung mga tools mo na ganyan. Bagsak mo lang. Yun. Tapos, hinga-hinga ka ng malalim kumari para bibigyan ka ng tip na malaki. So yan, ganun. Dito ka na magdasal sa part na to. Sana hindi mo nabutas yung inner tube na ito. Balik mo na yung gitna ng pito. Hopefully, hindi tayo nagkabuno ng 7,000 times. Ay, look at this. Tingnan nyo yan, lalabas to. Oh! Ito yung sinasabi ko, mga kalisto, nabibili sa Shopee ito. Kayang-kaya ng 100 PSI. Hindi kami nagbebenta ng ganito ha. Sa sinabi ko lang na pwedeng ganito kung problemado kaya about to sa 100 PSI. Ito, tingnan nyo ha. 60 ba? Sali. Nandiyan lang, nandito, nandito. 97, 8, 99, 100. O, 100 agad. Yun. So, minsan mas malakas pa ito kaysa dito sa compressor namin. O yan, may hangin na rin yung kabila. O. Ipitan ko na lang itong rim lock. And that's all.
tumigas dahil dun sa tire sealant. Kaya minsan pangit din yung tire sealant. Sa harap, medyo madali pa sa harap dahil mas matigas ang gulong sa likod. No fancy tools, no magic. Basta malagay mo lang siya sa gitna. Yan. Arrow pala ang MX-53. May arrow pala to. So, baliktad tong gulong natin. Babaliktarin natin siya. So, baliktarin mo. Okay. So, opposite side, kailangan madulas. Bilis sa ilalim, mararamdaman mo na may goma na nasa dulo nito. Mararamdaman mo yan later on kung gamit ka. So, meron din panungkit na merong baliko sa dulo, yan. Meron din panungkit na ganyan, merong parang medyo may extra kalawit sa dulo para maramdaman mo na dulo ng kalawit yung tinusok mo. So, try na natin. Basic. So, don't forget ito, yan. Okay. Tingnan mo na lang kung lumapat na ba talaga, kung pantay ba talaga yung gilid yan. Kang higpitan na lang tong rim lock, then hahanginan yung mismong gulong. Okay, try natin. Yan. So, kung nakaabot ka dito sa oras na to is mag-subscribe ka naman sa baba and click the bell notification. So, ready na magpabudol, okay na, harap likod, MX-53 yan. Hindi ka na mabubudol dahil bago pa yung gulong mo, nakatipid ka pa, nakapag-DIY ka pa, marunong ka pang magkabit ng gulong. So, yun. Tingnan na lang natin magdamag kung lalambot to. Kung lumambot to bukas, goodbye. Goodbye 7.5 pag lumambot to bukas. Yo!